Pulis tayo mga bro. So, ito yung amin pinag-aralan dati kasi lang nawala ninyo no. Wala na kasi akong ganito eh. Hindi nawala. Pinunit ng pinsan ng kapatid ko. Bakit pinunit? Ano ba mga kapatid mo, babae? Sulatan niyo pa. Lalaki. Lalaki. Ayan. Dapat sinabi mo, banal yan. Huwag mong punitin. Magalit si Lord. Hindi mo nasabi. Ano pa ang tinusul? Ah, bunso. Oh. Kayo, di ba meron kayo? Wala kami. Ito. Pangalan to? Nalimut. Ribbon. Saan yung sa inyo? Ito. Ribbon. Saan? Ang ganito mo? Ah, nawawala. Oh, sige. Pinabasa ko baga sa inyo yung verse. Ito yung ganito yung binigay ko sa kanila. Kaya lang hindi nila na itago. Kaya makinig na lang kayo sa akin na sasabihin. So, unang-una, ako mapakilala ko. Ako po si Juan ha. Si, ano tawag niya sa akin? Si Pads. Si Bong. Si Bong. Ako ay Juan, born again Christian. Ako yung pinuno ng youth. President ng youth. So, hinawakan kong church, Salva International Church. Doon lang yung church namin sa Citrus. Sa Pag-angat lang. Doon lang sa barangay. Ngayon, so, kung alam nyo naman, pag ako ay inutusan lang ni Lord para ibahagi yung kanyang salita. Ako nga pala kuwan ako, 36 years old na ako. Ako 35. Ka-birthday ko lang nung August 28. Ikaw, ilang taong ka na? 11. Ikaw? 8. Ikaw? 12. Ikaw? 12. 7 pa lang. Ikaw? Ayan sila. Dali. Uy, sandahan. Mabuti nakahabol pa kayo eh. Ayan, marami pala. Dami na ba? Oo. Saan yung libro nyo nito? Tawagin mo. Uy, tara dito. Tara. Bago itong ating member eh. Amen. O may malaki pa. Si Kuya. Yung butterfly akin naman. Uy, hindi. Di ba wala sa akin? Makinig muna kay Kuya. Puko na. Puko na din. Oh, sige na. Wala naman pinipili to eh. Kahit anong ilan eh. Sa Lord naman tayo eh. Upo na, upo. Kasi bago ko lang kayo na-meet eh. Ito, bago ko lang ito. Matagal na sila. Pakilala muna. Anong pangalan mo? Brandy po. Brandy. Ikaw, Brad. Brandy. Naton. Ilang taon na pala to? Si Kabrad. 13, ikaw. Hindi halata. 13 ka na? Posible ah. Praise the Lord. O, yan si brother. Kasama namin sa church. Upo ka para... Sinabol yan siya. Kamusta? Hindi ka nag-church ah? Sapol po kami kanina eh. Okay lang yan. Ito si... ibig sabihin, magka-brother kayo, magka-kaibigan. Okay. Sige, kinig ka na. Ikaw, Uti? Iya, ano taon? 13. Nalimutan ko eh. Ninya. Ito si Ate May. Okay, niya. Okay. Kamu na, Brad. Sige, baka tumangkat pa ako. Hindi ako lang yan. Sige, ito kasi sa kasama nila namin sa church. Kaya lang siyempre hindi na ako kasi nag-aaral. Busy din. So ako, una-una ako po si Juan. Si tunay ko pangalan, Sandro Padre. Pero yung tawag nila sa akin, Pads Bong. May shop ako sa Sampol Electronics. So ngayon, nandito ko sa iyong harapan para ibahagi yung salita ni Lord. Ako naman ay president ng youth. Youth ng Salva International Church. Ang hinahawakan kong church sa 6. Sa mga youth lang yan. Ang dami nila. Siyempre, tinawag tayo ni Lord para ibahagi yung kanyang salita. Kaya andito ko ngayon sa iyong harapan. Ayan. So ngayong hapon, ito ganito kasi binigay ko sa kanila. Kaya lang nawala. Kaya makinig na lang kayo. Kasi sa number 1 na kami. 3 na kami, page 3. So bago tayo magsimula, mag-pray muna ako. So tayo muna po tayo. Sige po, pikit na ating mata at saka feel natin yung presensya ng Holy Spirit. God Lord, salamat po Lord God sa mga anak mo Lord God. Salamat po, nagpa-unlock hindi aksidente Lord God na dinala po sila ngayon para makarinig na iyong salita Lord. Gamitin mo na po ako bilang instrumento sa kanila para ibahagi yung iyong mga salita Lord God sa hapong ito Lord. Salamat po Lord God sa pag-ingat sa bawat isa. Lord, samahan mo kami ngayong
hapon, Lord God. Ilay mo kami sa kapamakan, Lord God, at ang salita na bibitawan ko, Lord God, ay galing lamang sa iyo. Saka kundi lang ito marinig lang, kundi ibahagi din nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang pamilya, Lord God. Ikaw na pong bahala sa mga anak mo to, Lord God, nagpaunlat ng iyong salita. Ako lamang gamitin mo para sa kanila, sa pangalan namin, Panginoong Kristo, at ang lahat ng Diyos na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Oh, praise the Lord, si brother. Ayaw. Mabait na si brother eh. Ay. Sige, upo na. Okay lang dyan. Dito, pwede yung upo. Ikaw, Brad. Ayaw mo upo. Okay. Brother Rex. Sana tayo. Oh, dun ka dun. Brother Rex. So, dito na tayo sa kuan. Yung nakaraan, yung number 3 yun. Ngayon, dito na tayo sa 4. So, yung, di ba binigyan ko ikaw ng ganito? Yung dati, no? Hindi. Wala, okay lang. Dati kung ano man yung maihag ko dito, tanim nyo sa puso at isipan kayo, ito ay salita ni Lord. So, unang sabi dito, higit na mabuti ang makakilala sa Diyos. Higit nga pa mabuti ang makakilala sa Lord. Anong sabi nyo? Amen o hindi? Very good, thank you. So, dito tayo sa verse Daniel 11 verse 32. Tandaan nyo ha, Daniel 11 verse 32. So, ang sabi po dito, ngunit nanindigan ang mga nananatiling tapat sa kanilang Diyos. So, sino nga ba yung Diyos natin? Ano pangalan? Very good, thank you Lord. So, ano nga ba, bakit siya inapako sa cross? Ano po kayang dahilan? Dahil sa ating mga kasalanan. Ay, hilig kuya, magaling. Si brother to. Ano nga ang kwan mo? Bunagin ka din, no? Bunagin ka din? Kaya pala. Praise the Lord. Ito pala ang aking kapatiran din. Bunagin pati dito si Father. So kayo lahat, kwan kayo? Anong sekta nyo? Katoliko? Okay lang yan. Wala naman binanggit sa Bible. So hindi tayo maligtas sa ating relihiyon. Maliligtas po tayo sa relasyon sa Diyos. Ayan. So tuloy po tayo. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh na nagsasabi nito. Jeremiah 9 verse 24. So ito yung verse na lagi kong tinatak sa isipan ko. So kung talagang anak po tayo ni Lord, di ba once na kung saan tayo magpunta, laging tandaan niyo ang aksidente kasi andyan lang yan eh. So once na tinawag natin yung Lord sa ating buhay, inanyahan natin ipasok sa ating sarili. So anyahan natin kasi bawat tao kasi may kanya-kanyang Holy Spirit. So yung Holy Spirit kasi yung nagbabantay sa atin lahat. Once na nanalangin po tayo, samahan po tayo ng kanyang banal na espiritu. So makinig po tayo, kids. Ayan. So mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. So ano nga ba sabi? Kalooban. So ano yung kalooban ng Ama? So di ba yung may 10 utos po tayo, yung 10 utos. Anong unang utos? Yung makasagot. At isa lang. Ikaw, Brad. Mahalin ng ama at Very good, tama yun. Mahalin natin yung ama at ina. So, sa paanong paraan nga natin mamahalin yung ating magulang? So, ayan. Sa paanong paraan natin mahalin natin magulang? Sa anong paraan? Ikaw? Ikaw, sige. Ha? Tumulong. So, anong tulong? Sumunod sa utos. Okay, very good. Thank you. Utos. Paano utos? Halimbawa, paano? utos ng lolo. Paano inuutos sa iyo? Very good. Sige. So, ayun nga, yung utos kasi nasa bagong tipan na po tayo. Dinalawa na po yung utos. So, ibig sabihin yung utos na yon, 5 sa tao, 5 din sa Diyos. So, unang-una, ay ang utos ng Diyos, huwag tayo magsamba sa Diyos-Diyusan. So, alam nyo naman, nakalagay doon na ang Diyos-Diyusan, alam nyo man kung yung pagsamba sa hayop, sa ano-ano man, mga rebulto, yan ay kasalanan. So, hindi ko naman sinasabi kasi dati din ako Katoliko eh.
So ibig sabihin mali pala yung akin tinatak nung dati. So ngayon nakakilala ako sa Lord, praise the Lord, paano ginamit niya ako ngayon, kaya andito ko sa iyong harapan. So kaya magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating ginagawa. Tulad ng ganitong gawain, siya ay matatagpuan nila. Ulibin, makinig kayo. Makinig. Kawikaan na tayo, Kawikaan 2 verse 4 to 5. Mula sa isang taong nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sa kaniling ng kanilang paghahanap, sila ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Mga Gawa 17 verse 26 to 27. So ayan nga, sa dito mga kapatid. So, diba, dami namang narinig naman natin, dami ng iba-ibang sikta. So, yung mga ganyang sikta, gagalangin natin yan kasi yun ang paniniwala nila. Pero subukan natin nga maging part sila ng atin sinasampalatayaan, kasi yung Diyos kasi natin, yung Diyos namin sa born again Christian. So, pag born again Christian pala, ibig sabihin yung dati yung pagkatao wala na. Halimbawa, nagsusugal kayo, nagiinom, ng babae, kung ano-ano man dyan, ibig sabihin nagbago na po kayo, bago ng nilalang, kaya tinatawag na born again. Ayan ang ibig sabihin ng born again Christian. So nung dati ako, nung kabataan pa din ako, nung dati pa ako na namumuhay pa sa sanlibutan, ako ay dati din Katoliko. Siyempre hilig din ako sa pagkarakrus, pagtaksibay, yung tawag baraha, ayan, ganun. Basta sugal lang yung akin na nagagawa. Pero ngayon wala, tinanggal ko na yun dahil nga nakilala ko na si Lord. Ayan. So pag gano'n ang sitwasyon mga brother and sister, magpagamit po tayo sa Lord. So hindi po tayo maliligtas sa mabuting gawa. Tandaan nyo ha. Maliligtas po tayo, tanggapin natin ang Diyos na tagapagligtas at saka Diyos, at saka mag-share po tayo ng gospel niya. Yun lang ang paraan para tayo maligtas, makapasok sa kanyang kaharian. Tulad ka ngayon na ginagawa ko sa inyo, ako lamang ay napuspos na din ng banal na espiritu. So kaya siyempre nakakaya naman magsalita na sa bago. So manalangin po kayo. Halimbawa ako, brother, manalangin ka lang, sasamahan ka ng banal na espiritu pagsalita sa harap ng mga congregation ng ganun. So katulad ito, kahit kaunti lang kayo, siyempre medyo din may kakabahan, pero panalangin mo nga, samahan ka ng banal na espiritu, siya magsasalita kasi. Ayan. So dito na po tayo sa pangatlong verse o pangapat na. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Mateo 7 verse 7. So tandaan yung verse na ito. Anong sabi dito? Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Maghingi kayo'y pagbibigyan, di ba? So ibig sabihin, andun yung Panginoon. Halimbawa, wala kang maluto. Maghingi ka sa kaibigan mo, sa kapwa mo, hindi ka bibigyan ka talaga nun, kasi dahil naghingi ka. Huwag kang magnakaw kasi talagang masama yun. Saka lalo ka pang nagkasala once na ginawa mo yun. So anong sabi? Maghingi ka ay pagbibigyan. Yan ay ang banal na kasulatan sa Mateo verse 7 verse 7. So tandaan yung verse na ito, kahit isang verse lang yung mabanggit nyo sa Bible, para tayo ay maging ganap na tagasunod natin Panginoong Jesucristo. Ayan. So dito na tayo sa panglimang verse. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hebreos 11 verse 6. So ayan, so kailangan natin hanapin yung kanyang kalooban. Ayan, so ano bang sabi dun sa verse? Ang verse na, ano ba yan? John 14:6. So yung verse na sabi doon na ako ang daan at ang katotohanan. Walang makakapapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So yung verse na yun ang daan lang para tayo ay maligtas. Amen po ba mga kapatid? Ayan. So wala nang iba. Kung ano man po yung atin ngayon na pamumuhay. So halimbawa ngayon mga bata pa kayo, tulad ko medyo lampas na din sa kalendaryo. Pero ako ngayon single pa ako, 35 years old ako, pero single ako dahil nga ako yung bunso.
So ngayon, siyempre wala pa yung binigay ni Lord na partner. Siyempre lang yan, magpatuloy po tayo pag babahagi ng kanyang salita. So yan ang gantimpala natin kasi hindi mo man, kasi mahirap kasi pag dumating ka sa relasyon nga wala kang handa eh. Kailangan magdating ka sa relasyon, meron ka ng pundar na bahay, lupa, lahat ng mga pangailangan para mabuhay mo yung pamilya mo. Hindi basta-basta magkakaroon ng pamilya mga kapatid. So ngayon, nandito kasi yung harapan upang gamitin ni Lord para ituro ang kanyang banal na salita. So ayun, hindi maaaring. At saan na ba tayo? Dito na. Sa pangkuan na tayo. Pangalawang verse, tapusin ko na to. Kasi isa lang ang binabanggit kong verse eh. Ito, pangalawang verse to kasi nung nakarang kasi linggo wala ako eh. Hindi ko maharap yung sila eh kung saan. Kaya ngayon, praise the Lord, paano lumamin tayo. Ibig ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh. At tatanggapin niya kayo kung kayo'y mananambik. Upo kayo po. Mamaya, sa Kanya. Kronika 30 verse 9. Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa Kanya. 1:6 verse 37. So anong nakalagay dito? Huwag kong itataboy yung lumalapit sa akin. 'Di ba? Tayo ay nagkasala. So kailangan natin mga kapatid, mag-repent po tayo. Ano pong repent? Ikaw brother, anong repent? Yung magsisisi, nagbalik doon sa Lord. Ibig sabihin ng repent, yung dati mong ginawa, diba, naggawa ka, nagsisinungaling ka, huwag mo nang ulitin. Kaya mag-repent ka nga, magbago ka na, magsisi, yung repentance. Ayan. So mga kapatid, ibig sabihin nun, kapag mag-repent tayo, tatanggapin tayo ng buong buo ng ating Panginoong Kristo. So lahat naman tayo kasi nagkasala eh. Wala naman nakakapunta sa kaluwalhatian ng Diyos. Naaligtas lamang po tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoong Kristo dahil nagpapako siya sa krus. So siya lang po yung banal, siya lang yung walang bahid ng kasalanan. So ngayon dahil nga niligtas tayo ng Panginoong Kristo, gumawa po tayo ng mabuti at saka siyempre ayun naman pag mabuti. Halimbawa, mayroon sa inyong naghihingi ng nagpapalimos, bibigyan nyo. Halimbawa, mayroon kayong kahit magkano lang dyan, huwag nyo pagdamutan dahil nga yun ay tinitis lang po tayo ng Panginoong Kristo kung gaano po tayo katapat sa Kanya. Ayan, halimbawa, kung mayroon kayong nasa lubong na matanda, magmano po tayo. Saka siyempre magamit po tayo ng upo at upo. Yan po yung paggalang sa nakakatanda sa atin. Ayan. So, ayun na nga sabi mga kapatid, yung pag-repent, magsisi, pagsisinungaling, hindi, lahat naman tayo kasi hindi natin maiwasan araw-araw nagkakasala eh. Ang gagawin lang po natin mga kapatid, manalangin po tayo bago matulog, bago gumising pag umaga. Bawa, may nagawa ka ngayong araw na kasalanan, mag-repent ka sa Lord paggabi. Sabi mo, Lord, sorry kasi hindi kailangan kong gawin eh. Sa sunod, Lord, hindi ko nagagawin yun. Ano sabihin nyo? Pero kung talagang lagi kayo manalangin para samahan po tayo ng banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu, siyang gagabay sa atin ng tamang landas. Ayan. So dito na po tayo sa pangatlong verse. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Yun nga sabi ko kanina. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Awit 86 verse 5. Ayan yung verse niya. Awit 86 verse 5. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Kaya tatlo dito. Mamaya na. Mamaya na kayo laro. Awit 147, 45 verse 18. Ayan. So ayun. Dito mga kapatid, kapag tapat po tayo sa ating Panginoong Kristo, halimbawa, yung kapag tapat po tayo sa ating Diyos, halimbawa, yung kapwa natin, wag natin gawa ng ikakasakit sa kanila. Dahil yung kapag ginawa natin yung ating kapwa, parang ginawa na din natin yung ating Panginoong Kristo. Doon makikita, masusukat yung ating pananampalataya. So ayun, siyempre, bago pa lang kayo sa ganitong gawain, nag-share. So maging aral na to po sa inyo. Dahil bawat naman sa atin
ay may kanya-kanyang buhay, at saka siyempre individual po yung kaligtasan ng natin sa pagharap sa ating Panginoong Kristo. So kung ginawa mo ngayon, bawa palihim lang, hindi nakikita ng kapwa mo, ng magulang mo, mayroong nakikita yung Lord. Dahil akala nyo walang hatihinga, pero lahat tayo meron tayong isang libro sa taas kung anong ginawa mo, nakalista yan doon nung buhay pa tayo ngayon, tulad ngayon. So kaya kailangan maging tapat po tayo sa atin ginagawa. Yun nga yung sabi ko kanina na dapat natin mahalin natin mga magulang gamit ng puto-po, ang ating mga lula at lulo. Kaya so kung inutusan po tayo ng magulang natin, sundin natin basta sa mabuting gawa lang. Kung inutusan kayo na gumawa ng masama, huwag niyo sundin dahil nga mali. Ayan. So kinig, mamaya na. Matatapos na tayo eh. Dito na tayo sa pang 5 verse. Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo at bulaklak. Isaiah 1 verse 18. So anong sabi dito? Papuputian din yung pula. So mahirap talaga yung papuputian yung pula, no? Ibig sabihin yun, kung kahit gaano po tayo kasalanan sa ibabaw ng mundo, o nagnakaw ka man, o gumamit ka man ng illegal na droga dyan, so yan, mga gumagamit na yan, may posibilidad pa rin sila magbago. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, so ipanalangin natin yung bawat isa sa atin, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. Kasi ang malaki ang nagagawa ng panalangin sa bawat oras ng ating ginagawa ng buhay. Ayan, so dito na tayo sa pang 6 na verse. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Santiago 4 verse 8. So tandaan nyo lagi yung binabanggit kong verse. Kahit isang verse lang yan nang nyo, at least mapalad po tayo. Kahit isang verse lang. Siyempre nakikinig yung banal na espiritu. Ako'y ginamit lamang para ihayag yung salita ni Lord. Ito, katulad ito, maiksi lang na verse to eh. Santiago 4 verse 8. Ayan, madali lang tandaan to Ayan, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Anong sabi? Lalapit kayo sa Kanya. Ako'y lalapit. Ano itong sabi? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ayan. Santiago 4 verse 8. Ayan, madali lang tandaan yun, maiksi lang eh. So ibig sabihin, pag lumapit po tayo, yung tumawag po tayo sa Diyos, talagang lalapitan tayo at pakinggan tayo ng ating mga dasal. Bawa kayo naman alam ko naman nag-aaral kayo ng mabuti. Kaya meron ng darating na exam o pinakamataas na kompetisyon, mag-pray po tayo para samahan po tayo ng banal na espiritu. So yun lang po yung makatulong sa atin. So hindi po sa sarili nating kaalaman. Yun ang kaalaman po natin ay galing yan sa Lord. Lahat naman po na bagay galing sa Kanya. Kaya ang gagawin na po natin, maghingi po tayo pagbigyan niya. Yung sabi ko sa inyo kanina. Ayan. So dito na tayo sa pang-last na verse. Ayan. Dito na po tayo matatapos. Narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Isaiah 55 verse 1. So anong sabi? Bumili kayo'y halimbawa, nauuhaw. So mayroong kuwan doon sa Bible na yung babae, dali nga na nag-aalok ng tubig yon. Ay nung dumating si Kristo, ito ang aking tubig na ibibigay ko sa iyo ay magbigay na buhay na walang hanggan. Ito ay hindi ka mauuhaw kailanman. Ibig sabihin na buhay na ibibigay yung pananampalataya ng buot tapat. So ayun. So bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. So ano yun? Yung pambayad, halimbawa wala kayong pera. Kung ngayon kasi lahat naman kasi gamit yung pera pambili. Pero kung talagang nanampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo, kahit wala po tayong pera, merong gagamitin yung Lord para bigyan po tayo. Bawa, wala ka talaga. Mag-pray ka dyan sa bahay mo. Lord, wala po akong pagkain, wala akong pera, wala akong trabaho. Hindi naman ako tinatanggap sa trabaho dahil nga hindi ako nakapag-aral. Ganito lang ako, may kapansanan. Mag-pray ka dahil may gagamitin yung Lord. Walang imposible sa Lord. Tulad ko, ako ay napunta din sa Manila.
buti kung saan po ako napunta. Sa Laguna, Cavite, dami kong pinasukan ng company. Ayan, so nagsasapalaran lang po ako. Pero may ginamit yung Lord para ako ay makapasok din sa company. Kaya ngayon, nandito ako ngayon sa inyong harapan para ituro ang kanyang banal na salita. So ayun, lagi yung tandaan na mahalaga po ang magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At saka tandaan nyo din na hindi po tayo maliligtas sa atin religion. Kung ano po pa yung ating religion, ayan ay siyempre namana din natin yan sa mga ating mga ninuno. So kailangan natin magsaliksik mga kapatid. Kasi ako po talaga mga kapatid nagsaliksik ako. Dati po akong tapat din sa Lord, ako'y pure na Katoliko. Pero ngayon binago na ako ng Lord, nasa ako na ako born again Christian. Ibig sabihin, binago na po ako lahat ng mali kong doon pala simba din talaga ako. Iba pala yung sinisamba ko siyempre alam nyo naman naghahalik pa sa mga Diyos-Diyosan, ganun, mali pala yun mga kapatid. Kaya kailangan natin suriin, tayo din mo ang magsuri. Magbasa po tayo ng Bible kasi matutungan nyo din sa Bible na talagang kung maghanap man lang kayo ng tamang relasyon sa Diyos, hanapin nyo na yung tama. Huwag po tayo sa maling tinatawag ng sikta, kung ano-ano man dyan. So ayan, tulad nito, nagsisira ko sa inyo. Ayan, so dito na po tayo nagtatapos. Ayan, so lagi yung tandaan yung binanggit kong verse. Ano yung binanggit kong verse? Yung maiksi lang? Yung Santiago 4 verse 8, yun lang maiksi praise the Lord. Yung tandaan ni Kuya, yun very good. Galing. Galing. So tayo na po tayo. Dito na po tayo nagtatapos. So tinapos natin 2 verse tinatawag ka. Pray pa nga mo eh. Okay lang yan. Pili ko muna daw. Okay. Boy, kamagin boy. Sila maglilin. So sino marunong mag-pray? Kabrad. Brother na. Si brother. Brother Marunong te. Brother Rex. Brother Rich yan. Wala, brother. Bro. Natoy. Nag-lead ka na uy. Boy, kaya mo niyan, boy. Ayaw mo na daw. Alam mo naman may tiwala sa yung mga kakilala mo yan dito yan. Okay lang yan kahit anong prayer basta sa Lord tayo. Ako naman mag-closing prayer Okay lang yan bro. Sige bro. Si brother lang. Sige po, mag-yuko tayo, makinig po tayo mga kids. So pikit natin ang ating mata. Pakinggan po natin ang panalangin natin ka brother. Lord, maraming Yes, salamat po sa araw na ito. Amen Lord. At dinala niyo dito si Yes Lord. Brother Pads para ibigay yung salita niyo sa mga Amen. nandito. Naway maging gabay po ito sa aming lahat para Yes Lord. naway maging gabay sa aming lahat para magpatuloy sa aming mga Yes, sarili. hallelujah. Lord, ikaw po ang maging daan sa amin para sa aming mga patutunguhan. Amen. Ikaw po bala sa amin. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So, ako na lang. Ako muna manalangin. Ako na lang manalangin. Kung mayroon pa pang last. Sige. Lord God, Lord, salamat po Lord God sa hapong ito na inipon mo rin yung mga anak mo Lord God. Lord, ang mga salita mong binitawan ko Lord God, hindi lang ito marinig nila kundi maisamuhay nila ng maayos Lord God ayon sa iyong kalooban Lord God. Saka maihayag din nila sa kanilang mga classmates, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid Lord God. Salamat po sa hapong ito Lord. Pagpalaawin mo po ang bawat isa sa aming samantalang paghiwalay Lord God. Ingatan mo po ang bawat isa makarating ligtas sa kanilang tahanan. Salamat po Lord God at ito lamang po aking samot dalangin na may pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So picture muna tayo. Amen.